sa satuya pong programang Bombo Hanay Big Time. So ini mga kabombo, digdi daw kita sa satuya pang pagpapadagos-dagos. And yet, eto na mga kabombo, kapiling na rin natin sa linya ng ating komunikasyon ang atin pong isa pang bisita ay talaga eto mga kabombo para pag-usapan natin yung naging working visit ni President Marcos Jr. dito po sa United Arab Emirates. Particularly dyan po sa Abu Dhabi. So ito mga kabombo, ito na live kapiling na po natin sa linya ng ating komunikasyon si Ma'am Leonela Estepa, ang atin pong Bombo International News Correspondent mula po dyan sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. So yan, magandang umaga po Ma'am Leonela, si Bombo Kier Liado po ito. Welcome to our program. Bati muna kayo ma'am sa atin pong mga listeners and viewers and magpakilala po kayo sa ating mga audience. Go ahead ma'am. Hi po, magandang umaga po sa ating lahat po diyan. Ako po si Leonila Abuan Estepa po. Nakatira po ngayon dito sa Abu Dhabi, UAE at matagal na rin po ako na nandito. Siguro mas marami pang taon na pinalagi ko po dito kaysa po sa Pilipinas po. Isang Alright. OFW Eto po. ma'am, kumusta po? Kasi talagang bumisita na po, nandiyan na si President Marcos Jr. sa Abu Dhabi. Kumusta ko ma'am ang inyong reaksyon? Ano po ang inyong masasabi? Reaksyon sa naging pagbisita po dito ni President Marcos Jr. dyan po sa Abu Dhabi, Ma'am Leonela. Well, sa pagbisita po ni Pangulong Marcos po dito sa UAE, ah, siyempre po masaya po. At sa kauna-unahang panahon na may presidente na bumisita dito po sa UAE, kumbaga po. So, masaya lahat po, lalo na sa siguro maganda yung kanyang gagawin po dito sa UAE na ipabahagi sa mga kababayan natin po dito. Alright, opo. Eto malaman namin ma'am para aware din, alam din ng ating audience. Anong oras po ba dumating diyan si President Marcos Jr. sa Abu Dhabi and sino-sino po yung mga sumalubong sa kanya, Ma'am Leonela? Actually po, dumating po ata kanina kagabi po na 11:09 ng gabi sa Al Bateen Airport, Abu Dhabi. At ang mga sumalubong ay sila ating mga officers po ng Philippine Embassy, kagaya ni Ambassador Alfonso Ver, at saka si Madam Maria Teresa Lazaro po ng Foreign Affairs Secretary po. At lalong-lalo na po na sumalubong sa ating Pangulo ay si UAE Minister State His Excellency Said Al-Hajiri po. So, tuwang-tuwa po sila yung paglapag po ng ating Pangulo sa Abu Dhabi. Alright, opo. Eto ma'am, dahil nga sa nandiyan na si President Marcos Jr., ano naman po yung naging feedback ng mga Pilipino diyan, nang makita nilang nagtalumpati na and nakita nila, sinalubong nila itong, ating pangulo, Ma'am, Leonela? Ay, ang pagkaalam ko po, tuwang-tuwa po lahat ng mga tao dito sa UAE sa pagpunta po ni Pangulong Marcos dahil marami siyang dadalhin na o mga plano para sa ating mga kababayan dito kung paano tayo umunlad at mapaganda ang ating ekonomiya po sa Pilipinas po. Kaya tuwang-tuwa po sila kanina po sa kanilang mga forum at mga pinakita sa mga tao-tao lahat po dito kasi marami pong Pilipino po dito sa UAE, 'di ba? At least more or less 900,000 po ang mga Pilipino po dito sa UAE at tuwang-tuwa po sila dahil sa unang pagbisita ni Pangulong Marcos po dito sa UAE. Hindi ko maano pero sa ano, I think 2 days po dito sa Abu Dhabi and 4 days po ata lahat ang kanyang pagbisita po sa UAE po. Alright. Eto ma'am, base sa inyo pong mga narinig, mga nabalitaan, nakita sa social media, ano po ba yung mga nangyari o mga kaganapan nang bumisita na po itong si President Marcos Jr. dito nga po sa UAE? Ma'am, Leonela? Nagpapasalamat tayo ulit dahil ang UAE ay
inimbitahan niya po si ating Pangulong Marcos dito sa UAE at, para po makilahok sa actually nagpunta po siya dito ngayong Abu Dhabi po dahil sa nakilahok ang ating pangulo sa kauna-unahang 2026 Abu Dhabi Sustainability Week at yung Sustainability Award po, yun po. At saka yung iba pa yung about po sa SIPA, yung ano ito, comprehensive SIPA, Comprehensive Economic Progress Agreement po para ang tawag paluwakin po yung ating yung negosyo sa Pilipinas at sa UAE po. Ganun. Alright. Kayo ma'am, personally, nabigyan po ba kayo ng pagkakataon na makita ng personal and makausap ng personal si President Marcos Jr., Ma'am Leonela? Maka-PBBM po ako. Ito kung meron lang time po sana ako pumunta, eh, tuwang-tuwa po ako. Ito po si PBBM mo. Ah, na-meet ko na po siya sa minsan. Pero sorry po dahil may trabaho po, kahit gusto ko man po pumunta, wala tayong magagawa. Kaya at least happy rin ako dahil nandito po siya UAE. Yun lang po. Alright. Eto mamalaman namin, napabalita rin po ba sa TV, sa mga media, and even sa social media, eto nga pong pagbisita ni President Marcos Jr. diyan po sa Abu Dhabi, Ma'am Leonela? Yes po, sa TV, sa news. Siyempre gabi-gabi naman po akong nanonood ng news po at sa media po, sa Facebook. Round the clock naman po na binabalita kung ano pong nangyayari sa Pilipinas po dito. So, yun din po. Ito po siya, oh, makikita niyo. Nagsasalita po si Alfonso Ver po dahil tuwang-tuwa sila. May forum sila ngayon. After po yung pag-meeting po ni President Marcos kay Sheikh Zayed Al Nahyan po, it's tungkol sa agreement po. Ito po, nag-happy-happy sila at kasama lahat ng mga negosyanteng Pilipino, mga OFW po na umattend po ngayon. Happy po sila dahil sa pagpunta niya po. Alright, yon. Eto ma'am, base ulit sa mga napakinggan ninyo, narinig ninyo, base sa mga nakita ninyo sa social media, narinig ninyo sa media, diyan po sa inyong lugar, sa Abu Dhabi. Ano kaya sa palagay ninyo ma'am yung yung mga napag-usapan nila ni President Marcos Jr. and nung presidente po diyan sa UAE, Ma'am Leonela? Actually, hindi naman po ako lahat in details po, pero kakapunod ko lang ng news. So, ang pag-uusapan nila ay tungkol po sa regarding po sa Sustainability Week po, yung pakikilahok po ng ating Pangulong Marcos regarding sa mga paigtingin at pagsulong po sa solusyon ng climate change at ah, s yung sa mga sustainability upang taliyakin ang environmental sustainability like food, security, water, climate at iba pang issue na sa napapanahon ngayong nangyayari sa buong mundo o sa Pilipinas po, gano'n po. At, isinusulong din ni Pangulong Marcos yung paggamit ng reusable energy sa Pilipinas at mga iba pang kung paano natin maayos po ang ating bansa, gano'n po. Alright. Alright. Eto, Ma'am Leonela, makumusta ko yung seguridad? Kumusta naman po yung seguridad diyan sa pagbisita po ni President Marcos Jr.? Wala naman po bang nangyaring kaguluhan? Wala naman po bang nangyaring iskandalo? May mga terorismo? Wala naman po bang gano'n? May mga nagpaputok ng baril, mga gano'n? Wala namang gano'n, ma'am? Secured naman yung lugar, Ma'am Leonela? Sasabihin ko sa'yo, Sir Kier, ang UAE po ang pinaka-the best po na bansa, pinaka-secured, kahit magdamag kang lumabas, kahit anong gagawin mo sa daan, kahit
at iba pa diyan, wala pong mangyayari sa'yo. About sa security naman po yung tungkol sa pagpunta dito ni Pangulong Marcos, wala pong mangyayaring kaguluhan o rally. Kasi alam niyo naman po na bawal po yun, 'di po ba? Dito sa Middle East or especially dito po sa UAE, mahigpit po dito ang security po. Bawal po yung mga media-media or yung mga magrally-rally ba, gano'n. Alright, opo. Eto, yun talaga namang, talagang in terms of security naku 'pag sinabing UAE, ang seguridad talaga diyan naku napaka-secured. Anyway, ma'am, eto gaano po ba karami yung mga nakisama o sumalubong kay President Marcos Jr. lalo na po sa mga Pilipino diyan po sa Abu Dhabi, Ma'am Leonela? Ay sa palagay ko daan-daan po ang mga pumunta po kanina dahil sa happy sila sa pagpunta po ng ating pangulo po. Dahil sa I think kasi yun yung ata yung unang pakiki-ano, payment po nga po ng mga kung paano tayo mapaunlad ang ating bansa at makilahok sa ibang not only UAE, sa ibang bansa rin like Bahrain, Oman, Kuwait, Saudi, yung paano palawakin ang mga trade industry, gano'n po. Yung at saka I think about po sa yung ano ba yun, yung pagsingil sa low tariff po, gano'n. So, tuwang-tuwa po mga Pilipino po. Alright, yon. Eto ma'am, maitanong ko sa inyo ito, personal na katanungan. Sa tingin niyo ma'am, magiging maganda kaya yung kahihinatnan and makatutulong po ba sa ating bansa itong pag-visit ni President Marcos Jr. dito po sa UAE, sa Abu Dhabi, o dito po sa Abu Dhabi, sa United Arab Emirates, Ma'am Leonela? Sa palagay ko po sir, 100% po na ikakaganda po ng ating bayan, lalong-lalo na po sa ekonomiya natin ngayon, especially sa kaguluhan diyan. Well, wala naman pong pakialam po kasi mga OFW yun kasi wala naman po kami diyan 'no. Pero yung pagpunta niya po dito ay ikakaganda po o ikakaunlad po ng ating ekonomiya po. At sa mga kababayan natin dito na OFW, yung mga gustong magnegosyo or lahat po ikakaganda po natin. Alright, yun. Eto, ma'am, ito isa ulit na katanungan na personal. Ano naman po ang kasi dito sa Pilipinas naku palagay ko naman nabalitaan ninyo ma'am napakarami ng nangyayaring mga kahindik-hindik na mga pangyayari tulad ng sa korapsyon, flood control project, mga ghost project, katiwalian. Ano ang masasabi niyo tungkol dito ma'am, sa mga nangyayari ngayon, ang mga katiwalian dito sa Pilipinas? Korapsyon, 'di ba? May pag-asa ba kaya na ito ay masolusyunan? Ano ang dapat na gawin? Ano bang masasabi ninyo? O sa palagay ko mag-isa na lang po tayo para hindi na po magulo ang bayan natin. Alam mo bayan lang po natin ang magulo, eh. Oh, kasi kung walang manggugulo, siyempre natural hindi po aayos yung bayan po natin, 'di ba? Yung Duterte, papas na po yun, eh, dapat baguhin na natin. Parang ano ba, para umasenso po tayong lahat kasi wala, eh, gilian po. Kahit sino pong iloklok natin na presidente sa Pilipinas, gano'n din po kasi, oh, 'di ba? O sana po, ah, dahil kay Pangulong Bongbong Marcos at least parang gumanda naman po ang bayan natin. Siyempre hindi natin maiwasan yung mga may manggugulo, kasi kanya-kanya po tayong opinyon, eh. May mga ka-Duterte, may PBBM po talaga. So, sana mag-isa na lang po para tuluyan na pong gumanda ang bayan natin, gano'n lang po. Alright, iyon. Eto ma'am, mga remaining questions na lang po ano. So sa mga susunod na araw na nandiyan pa ang ating pangulo, ano pa ma'am yung mga mangyayari and kayo ng mga Filipino, ano pa ma'am yung inyong pong mga gagawin in connection dito, Ma'am Leonela? Ano po, ang tawag nito, sana dahil sa pagpunta po niya ng ating Pangulong Marcos dito po sa UAE, sana lahat po ng mga kababayan natin, yung may gustong magnegosyo at palawigin po yung ayusin natin
At siguro mas marami pang Pilipino po na pupunta dito sa UAE na magnegosyo dahil maganda po ang business agreement na inaayos po ng ating pangulo, yung 'di ba nga 'pag anong tawag nito? Mag-grow po sana more on at magkaisa po para po gumanda, mas lalong gumanda po ang tie ng UAE at saka Pilipinas po. Alright, eto ma'am, bago tayo matapos, kung meron akong nakalimutan, meron kayong gustong idagdag, sige ma'am, bibigay ko sa inyo ang linya. And ano ang panawagan ninyo ma'am, sa atin pong mga kababayan dito sa Pilipinas and maybe diyan sa Abu Dhabi and connection dito sa pagbisita po ni President Marcos Jr. diyan po sa inyong, lugar sa UAE. Sige ma'am, bigay ko po sa inyo ang linya. Ano lang po kasi wala naman po akong masasabi na iba. Magsama-sama na lang po tayo, magkaisa para po lalong gumanda lang po yung bayan natin. Yun lang po, 'wag na mag-away-away, yung mga kudit-kudita, yung mag-iisip ng panggulo-gulo, yung mga gano'n po ba. Magkaisa lang po lahat para iisa lang naman ang pupuntahan po niyan kasi kung magkaisa, gaganda po ang bayan natin, yung para hindi na mag-away-away. Hindi na natin maiwasan yung korapsyon kasi nandiyon talaga yung mga magnanakaw din. Kahit sino pong iupo natin, oh, yun lang po. Alright, yun. Very well said, Ma'am Leonela. So maraming salamat po, Ma'am Leonela, sa pagpaunlak po dito sa aming interview. And isa pong malaking karangalan na kayo ma'am ay makausap namin kahit virtually dito po sa aming interview. And makumusta po ang inyong kalagayan dyan po sa Abu Dhabi. So sana maging maganda nga po itong kahihinatnan ng pagbisita dyan ni President Ferdinand Marcos Jr. So again ma'am, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi diyan sa UAE and God bless. Thank you ma'am and ingat po kayo.